umaga sa lahat na nandirito at sa mga kawani ng media. Ako si Luke Espiritu at malugod namin kayong tinatanggap sa panibagong episode ng The Agenda Forum. Ang ating pag-uusapan ngayon ay yung mahalagang usapin ng impeachment ni Sara Duterte. Sinasabi nila na ang impeachment ay isang political na proseso, ngunit ito ay may legal na batayan. Kaya itong usapin na ito ay may samut-saring aspeto. Ito ay usaping legal, kung saan merong power of review rin ang Supreme Court kung ito ay konstitusyonal o hindi. Ito rin ay usaping politikal, kung saan ang mga nagbabangga ang mga puwersang pampolitika sa Pilipinas ay interesado upang pag-usapan at lalong-lalo na kailangan nating pag-usapan anong epekto neto sa taong bayan. Ang ating mga guest ngayon upang makapanayam ay unang-una na ang dating congressman ng Quezon City at cabinet secretary sa ilalim ni Gloria Macapagal Arroyo, Honorable Mike Defensor. Magandang umaga po sa inyo. Pangalawa ay si former House of Representatives Franz Castro, isang edukador mula sa ACT Teachers Party List. Magandang umaga, Teacher Franz. Marati tayo nagkakasama sa mga rally. Oo. At isa pa sa mga parati kong kasama sa rally ay si former Representative Liza Masa of the Gabriela Women's Party List. Magandang umaga po sa inyo. Good morning. Simulan na natin ang ating panayam sa ating tatlong guest. Unahin na muna siguro natin ang ating dalawang mula sa ACT Teachers Party List at Gabriela Party List. Alam natin, Makabayan. Makabayan, yes. Thank you for that correction. Alam naman natin na yung inyong mga nire-represent na grupo ay part ng Makabayang Bloc sa Kongreso na naghain na ngayon ng impeachment kay Sara Duterte. Maaari nyo bang mailahad kung Teacher Franz at Rep. Lisa, ano yung grounds for impeachment kay Sara Duterte? Yeah, magandang umaga po sa inyong lahat. At ano ba yung grounds natin doon sa pagpa-file ng impeachment? Ano ba yung grounds ng ating mga complainant? So, kung matatandaan ninyo, no, parang, kumbaga, round 2 lang ito noong impeachment complaint na ipinasa ng Makabayan noong last 19 Congress na nakita natin yung naging proseso mula nung ito ay mai-submit no, doon sa Supreme Court, sa Senate, din sa Supreme Court, etc. Isa lang yung ground natin for impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ito yung betrayal of public trust. Sa anong particular acts, Teacher Franz, pumapasok yung betrayal of public trust? Yes. Ano yung particular na specification yun? So, yung betrayal of public trust kasi, di ba, Attorney Luke, parang encompassing lahat ito nung ginagawa ng isang public officer na impeachable or kahit na yung ating pangkaraniwan na pangkaraniwan ng mga empleyado, yung paglabag doon sa out of office in general. Pero ano yung acts na sinasabi natin under the betrayal of public trust? So, based doon sa mga documents, based doon sa mga nakuha nating mga documents from the COA, at yung nangyari doon sa hearing ng Committee on Good Government and Accountability, medyo exhaustive na ito, no? Yung paggamit ng confidential funds. Ito ba'y may kinalaman pa rin dun sa nauna ng naihain na impeachment last year? Yes, tama ka, Attorney Luke. So, yung betrayal, yung acts na paggamit, pag-request, paggamit ng confidential funds, misuse ng confidential funds, both in Office of the Vice President at saka yung secretary siya ng Department of Education. Okay. So this is yung 612.5 million. Sinasabi natin yung act is a gross abuse of discretionary power. Rep. Lisa, hindi ba ito isang bagay na meron ng desisyon ng Supreme Court? Anong epekto neto doon sa panibagong paghain sa parehas na grounds? Actually, yung decision naman ng Supreme Court, hindi naman nag-focus doon sa
content noong aming noong aming grounds para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Doon lamang sa mga procedures nag-cover ang Korte Suprema, no? So malinaw yung grounds namin. Nag-focus kami sa isa, gaya ng sinabi ni Teacher Franz, yung betrayal of public trust at saka yung acts ay isa yung grave abuse of discretion sa confidential funds. Tapos yung kaniyang accountability, disregard for accountability and transparency. Yung paggamit niya ng mga hindi niya pag-report ng kumpleto, no, sa paggamit dun sa confidential funds. Tapos ang isa pa ring violate niya ng transparency and accountability, yung hindi niya o yung pag-uutos niya sa kanyang mga tauhan na magsinungaling, no, doon sa report sa COA, at saka yung disregard niya doon sa function ng Kongreso na mag-fulfill ng oversight function. So ito yung mga acts impeachable under the betrayal of public trust. Sec Mike, Rep Mike, Sec Mike, hindi ko alam kung ano ang mas tama, no? Sige, tama. Sige, Teacher Franz, may dadagdag kayo. Para lahat na sagutin ni Mike, no? Parang gusto lang natin linawin, Attorney Luke, no, sa ating mga nanonood, ano yung ilan sa mga naging desisyon. So, sa desisyon ng Supreme Court, lilinawin natin, hindi yung merit, hindi yung laman ng impeachment ang ginawang unconstitutional ng Supreme Court. Ito yung fourth complaint na pinirmahan ng more than a third ng House members noong 19th Congress na ipinasa doon sa Senado. So yun yung dinesisyonan na parang merong problema sa technicality. Dahil yung pala sabi ng Supreme Court na parang na-actionan na yung first to three complaints kasi second yung complaint ng Makabayan doon na inarchive. Pero hindi nakita, no? Kasi kami ina-assert pa rin namin yan na mas nauna yung ginawang aksyon dun sa fourth bago inarchive yung aming yung tatlo na complaint at saka yung pagbabago ng mga rules sa House of Representatives sa pag-i-impeach. So yun yung naging yun yung naging contention dun sa decision ng Supreme Court, yung technicality kung paano ito pinoseso. So yun, pero yung merit hindi pa napapag-usapan yan. So, yun ngayon yung dapat na pag-usapan sa impeachment complaint round 2. Okay. Yeah. Sec Mike, I'm sorry kung hindi ko alam ano ang tamang i-address sa iyo, secretary ba o congressman ba? Pero malinaw yung paliwanag na kahit ito ay nadesisyonan ng Supreme Court, ang decision was limited simply to the procedure. Yun ang ginawang unconstitutional and not on the merit, and that's why maaring mag-file ng panibagong impeachment complaint using the same ground. Kasi yan yung substance, hindi naman yan ginawang unconstitutional ng Supreme Court. Ano bang masasabi nyo dito? May sapat bang substance? At kung ano rin tingin nyo, dun sa procedure ba, ito ay maitatama ba ng House of Representatives o meron kayong nakikitang defect sa panibagong impeachment complaint? Well, una sa lahat, magandang umaga, Attorney Luke. Of course, sa ating mga kasama, Congresswoman Lisa and yung aking classmate din doon sa Kongreso, Congresswoman Franz Castro. Una, paggalang doon sa posisyon ng Makabayan Black. Kasi sabi ko nga, at least sila consistent. Kasi hindi naman sila sumuporta kay President Bongbong Marcos, kay VP Sara. Ako, at that time, I supported the two candidates as President and Vice President. Ngayon ang tanong, ano ba yung impeachable offense? Yung iba kasing grupo, ang panawagan nila, impeach Sara, pero hindi mag-impeach kay BBM. Ako sabi ko, mas respetado ko pa yung posisyon na yon. And let me clarify that position. Yung naging pagdinig ng Kongreso kailan lang, hindi ako privy sa eksaktong kaso na i-final na Makabayan. Pero ang i-quote ko si Congressman Egay Irice, ang sabi niya, hindi pwedeng nawala ng substance yung kaso because in the very first place, ang tiningnan doon kagad is the culpable violation of the Constitution at particular dito yung budget na itinuro ng Makabayan. Kasi iba yung kaso na i-final namin eh. Hindi na kami pumasok doon sa pag-file muli
Pero sa kaso ng Makabayan, nag-file sila. At sabi niya, paano hindi mo makikitang may substance ang presidente ang gumawa ng budget? Ang pinag-usapan ba natin dito, impeachment ni Bongbong Marcos? Ni Bongbong Marcos. We could get into that. Yeah. We could get into that. Ianuin ko lang yung in relation to Inday Sara. So, nag-file sila, ang sabi, wala daw substance. So sabi, hindi pwede yan. Kasi number one, siya pumirma ng budget, siya yung nag-release ng budget, in particular sa unallocated funds. Kailangan i-determine ng palasyo, na Department of Finance, Department of Budget, na may excess funds. Pero yung unallocated funds, inilabas nila yan Pebrero pa lang. Instead of end of the year, nasabihin, may pondo pa tayo. Pero nakakalungkot, pero ako naman, nasabi ko na to, i-dismiss yan ng Committee on Justice dahil from day one, moro-moro na yung naging tingin ko dun sa pagproseso nila doon sa impeachment against BBM. Ngayon pumasok itong kay VP Inday Sara. Okay, just to be fair, di ba, impeachment process is a legal and political process. At sinasabi doon, at a certain point, yung constitutionally elected or mandated officials, hindi na sila makapag-function. That is precisely the legal principle behind the impeachment process. So yung legal, titingnan mo, yung political. Si BP Inday, ang kaso is 125 million pesos. Na sa ngayon, pending pa sa COA. In fact, naklear na dyan ng 50 million pesos. Pero assuming, sige, tama pa rin, tingnan nila. Pero sana, tingnan din natin yung mismo kay BBM na confidential funds. Dahil kay BBM, that's 5 million pesos a year. O ilagay mo na 4.5 million pesos a year. If you divide that by 365 days, and si Congressman Franz ang nag-raise nito at that time, 11 million yung kay VP Inday Sara, di ba? Sabi niya, 11 million a day. Yung kay Bongbong Marcos is 12 million pesos a day. In fact, at the time that Bongbong Marcos assumed the position of president, ang natira pang intelligence funds was 2.5 billion. Na kung titingnan mo, umaabot ata yan na more or less mga 35 million pesos a day. Yung liquidation nila during that time. So parang sa akin, binabalansi ko lang. Di ba? Kung ako opisyal, okay, eto na yung nagiging proseso nyo, nandiyan pa kayo sa COA, may liquidation kayo. Ito yung problema natin sa flood control problem, yung corruption. We're talking about 590 billion pesos na nawawala. Sinabi ni Saldico, nagdiriyo ng pera, I think we have to weigh this carefully. Dahil talagang tingnan natin, sino talaga may sala? Ano talaga yung problema sa bansa natin? In addition to that, yung confidential intellectual funds, medyo, yan na bagay di ba? As I've stated in the discussions that you've had, hindi siya basta-basta. I do not know how they will discuss that. Kasi alam ko, during the peace process, meron talaga may mga pinasok na pangalan, even at the time of Heidi Orac, mga basketball player pa nga nilalagay nila to hide the names of those included in the intelligence and confidential funds. At naging kaso pa yan at that time dahil may napatay sa Quezon. Nung in-reveal ang name ni Speaker Joe De Venecia at that time, sabi na, hindi, ilabas ninyo, intelligence funds yan. Yung lumabas na pangalan, eventually, napatay siya because of that. So these are the nuances of that case. Nakakahiya para sa akin bilang Pilipino na yung pinuno ng korupsyon nakatakas. Yung pinuno ng korupsyon hindi dumaan sa proseso ng impeachment na dapat siya ang dumaan at dapat siya managot. At yung Vice President naman natin, of course may problema, tatanggalin doon sa ganitong kaso. The budget always passes Congress. Kami nila Kong Masa, Kong Franz, we've seen the budget. Ngayon buksan ninyo ang budget ng DPWH. Ang unliquidated funds ng DPWH is maybe about 90 to 100 billion. Ang unliquidated ng DepEd is maybe 50 billion. Ang unliquidated ng Department of Health is maybe about 100 billion. In fact, only this year, may nire-report ang COA, 1 billion na expired na gamot. So kung titingnan po yung kabuuan, ano ba yung dapat nating atakihin? Okay, withstanding na yung prinsipyong pinaglalaban ng Makabayan, hindi po yun ang aking sinasabi dito. Pero bilang miyembro ng Justice Committee at bilang mamayang Pilipino, nakikita nyo ang trilyon-trilyon, bilyong-bilyong nakawan
Saan tayo tututok? Saan natin titingnan yung problema? Thank you, Attorney. Sec Mike, babalikan kita dyan sa double standard. Kasi yun ang medyo parang lumalabas eh. Double standard dahil... double standard dahil merong binasura yung impeachment kay Marcos, pero ini-impeach din si Sara Duterte, pero relatively ang presyo ay malayo. Yun yung parang gist, right, ng sinabi ninyo. Babalik ako doon. Pero gusto ko lang na tanungin sila Teacher Franz and Kong Lisa doon sa assertion ninyo na 50 billion na lang naman ang unliquidated. Doon sa around 125 billion na unconfidential funds. Ano yung reaction nyo doon? Well, although sinasabi mas malaki yung amount, pero dito tayo sa may impeachment ni Sara. So kahit na sinasabing piso man yan, 2 piso man yan, o 50 million, no, yung hindi maipaliwanag o unliquidated mula nung 2022, no, 2023 na dapat na ginastify. Kasi sinasabi natin dito sa ating impeachment na kahit na maliit lang 'yan, 'di ba? She should be accountable, no, doon sa milyon pa rin na pondo ng mamamayan na hindi maipaliwanag. So yun naman yun eh. Kahit na sinasabi kasi kami sa Makabayan, nakita niyo naman kung gaano natin sinikap na magkaroon na mai forward talaga yung impeachment kay BBM. Pero nakita niyo naman kung ano yung naging proceedings, 'di ba? So, tingin namin dito kay Sara Duterte ay medyo madali na kasi nakaraang 19 Congress, very extensive na yung ginawang hearing with the authentic document from the COA, etc. na ganon. So, tingin ko wala sa amount. Kong Lisa? Yes. Ang tingin ko, may problema doon sa mga paliwanag per se, no? At yung mga paliwanag, hindi talaga na-satisfy ang explanation. For example, doon sa 11 million na ginastos, no, sa kada isang araw, no, ni Vice President Duterte. At iba pa, no? So kaya nga kasama doon sa amin yung transparency, yung pagtatago niya doon sa mga kung ano ang totoo. Kaya nga gusto namin na ihapag doon sa hearing at saka sa korte, no? In this case sa Senado, no? Para mas malinaw at matanong siya kasi never siyang umapir at pinaliwanag talaga niya ng husto yung mga katanungan ng taong bayan tungkol sa mga anomalya na to. So yung sinasabing paliwanag, hindi kami satisfied doon, no? At sa tingin nga namin, pinapaliko-liko niya at pinagtatakpan yung tunay na nangyari. Kaya kung haharap siya sa korte ng Senado, no? At saka doon sa hearing, mas matatanong pa at mas maliliwanagan talaga kung ano ang totoo sa mga nangyari. One last question bago Siguro, babalik ako kay... Attorney Okay. Luke, sagutin ko lang yung sinabi ni Mike kanina. Yung security noong mga informant, Okay. yung napatay. Kasi kung totoong hindi natin alam kung ano yung circumstansya kung bakit namatay yung informant na yon. Nakalagay kasi doon sa mismong joint circular 2015 nung paggamit ng confidential funds na kailangan maipaliwanag nila o maipakita talaga nila na halimbawa yung pangalang Mary Grace Piatos na totoo talaga, no? At yung security niya ay talagang talagang i-secure talaga. So, hindi ganoon yung nangyayari. Tapos paulit-ulit yung yung pangalan. Halimbawa, ito nga nakakatawa. Yung isang informant nung umaga binayaran ng 50,000. Nung hapon the same day, nung hapon, binayaran ng 100,000. May ganyan na isang informant lang. So ano pagkakaiba nung in-inform niya ng umaga o do sa hapon? So bakit magkaiba? So yung may mga ganong anomalya. Yung rental, biro mo, 16 million na rental in just 11 days. No? Saan to? Anong safe houses ito?
na 16 million in 11 days. So yung ganun yung mga nakakatuwang ano no. At ito pa, yung katulad nung halimbawa yung mga training ng AFP, inuutos ni Sara Duterte through Michael Poa na gamitin yon para justify yung mga ginagawang yung ginamit sa DepEd. So, yun ang daming ano talaga no, ang daming anomalya na dapat ipaliwanag yon kasi malabo talaga. So, yun yung Meron akong Yan. reserbang question pero babalikan ko, Teacher Franz, tungkol naman sa, kasi ito ay malapit sa puso ninyo bilang edukador yung issue ng pagkakaroon ng confidential funds sa Departamento ng Edukasyon. Pero babalikan kita, tatanungin ko muna si Sec Mike, doon sa naging posisyon yun, maliwanag naman na ang Makabayan Block, impeach both dalawa. Impeach si Marcos, impeach si Duterte, and I'm pretty sure naggagalit din siguro sila, puprotesta sila, bakit binasura ang impeachment kay Marcos. So that relates to double standard. Do you take the same position as the Makabayan Bloc? Na since ito ay pinag-uusapan naman natin, ang public office is public trust, kung i-impeach nyo si Sara, dapat impeach nyo si Marcos. So if those conditions will obtain, are you okay now na matuloy ang impeachment kay Sara Duterte? Una, ang sinabi ko na nga from day one, openly sinabi ko, okay sa akin yan, respetado ko yung posisyon na yan. During the filing nga nung kay BBM, tumatawag ako sa kanila. Ano ba nangyari? Hindi daw tinanggap, nagko-coordinate ako. Para malaman namin kung ano yung gagawin namin. Pero ako, tingin ko talaga, and I'm not referring to the Makabayan Bloc, I'm pointing to the administration. Political tong ginagawa nila kay VP Inday Sara. Dahil from day one, ang sinasabi ko nga, huwag natin idamay ang Makabayan Bloc because Makabayan Bloc, whether the administration will point to her or not, will file that case. Kahit na kayong administration, finailan nila yung case. So, consistent. Ang ayoko yung ibang grupo. Nag-file doon kay VP Inday, pero doon kay Presidente, hindi. Pwede mo bang mapangalanan ng grupong yon? Hindi, nakita naman sa video Okay. Pero kasi, di ba, ang linaw. Political para sa akin 125 million pesos, hindi naman pondo ng Vice President yun. Binigay ng Presidente kay Inday Sara. Ang may violation pa doon ng Constitution is the President himself. Because contingent fund yun. Pagkatapos of the 125 million, nabusisi, hindi, again, I'm not referring to people, but yung Kongreso, binusisi, talagang tinira nila. Ang sabi lang naman ng kuwa, teka lang, pending pa to sa Commission on Audit. And then, if you look at the other confidential funds, and I'm referring to the confidential funds of the President, may 2.5 siya noong December 2022, tapos along 2023, 2024, 5 billion. So, kung magbubusisi, busisiin natin yung lahat. And then, if we look at the problems of the different corruption of the different agencies on unliquidated, wag mo ng corruption, unliquidated funds. Kasi yun naman ang kanyang naging problema, yung liquidation process. Sabi ko nga, DPWH lang Kung 100 billion, meron yan. DOH, 50 billion, meron yan. So, pag dumaan tayo sa isang impeachment process, ang tanong, ito bang taong to makakapagsilbi pa ng tama sa amin? Diba? Ito ba may gagawa pa sa amin? So, nakita mo tong isang murder. Talagang pumatay. Billion, trillion ang ninakaw. Itong isa, sinabi niya, oy, teka lang, mali yung ipinasa mong papel. Ayusin mo yan kasi kung hindi, illegal yan. Ganun yung nagiging diferensya dito Hindi pa siya, in fact, even in the process of COA, there is a process of conviction. Una, administratively, i-exhaust mo yan sa COA, pagkatapos pupunta ka sa korte. If that is already established. But of course, naging proseso kay ERAP nun, di ba? Ang sabi namin, uy, teka lang, may naging problema ka sa tobacco funds, yung tobacco excise tax. Meron kang tumatanggap ka ng pera sa Muslim funds. I-final namin yun at that time. And sinabi namin, ito yung nagiging problema natin. And why did we file that? Kasi kasama doon si Governor Chavit na siya mismo privy and personally, with personal knowledge, ako ang kumuha ng pera at diniliver ko. Yun yung naging kaso noon. Ngayon kay Presidente Marcos, yun din ang kaso ngayon. Sabi ni Saldico, ako ang kumuha ng pera, ibinigay ko yan.
Iniabot ko yan kay Presidente, nagpunta ako sa Tamarin, nagbigay ako ng ganito. Di ba? Itong isa pending case under audit na tinitingnan pa. So again, I'm saying in the administration that this is political. And I think this will be the worst process, yung impeachment process of the Vice President. Kasi gagamitin ng administrasyon ang lahat ng resources niya, ang lahat ng pinanghahawakan niya, maging ang Estado, pananakot, para makonvict si Inday Sara. Para pagdating ng eleksyon sa 2028, libre sila. So for me, it's political. I'm not again referring to Makabayan. Makabayan has been a consistent organization about this. Pero ito, kintulak nila tungkol dito. I supported President Marcos believing na ang pangako niya, lilinisin niya yung kanilang pangalan. Ang sabi nila, unity, magkasama yung dalawa. So sinuportahan ko yung dalawa. Ano yung unang violate? Yung pagiging pagkakaisa. Away ka agad. Pangalawa, itong pera. Na ngayon lang namin nakita, kami ni Ma'am Lisa, I was in the cabinet then, she was in Congress. Kami ni Kong Franz, nitong kailan lang. Pero ngayon ko lang nakita talaga yung organisadong pagnanakaw ng pondo. Ang nakakalungkot ngayon, kung titingnan ninyo, buti nga, Makabayan, nagsasalita, pero lahat ng institusyon ng ating bansa, Kongreso, Senado, sangkot doon sa sinasabing nakawan. Pero yung malungkot sa committee report, ilan lang yung nailagay na pangalan. Thank you. Rep. Lisa, sa tingin ko, ito lang, correct me if I'm wrong, you agree with that framing na corrupt din si Marcos? Definitely, kaya Definitely. nga kami Yes. nag-file ng impeachment complaint. But let me just say this, no? Kasi parang sa akin lang, mahirap tanggapin na yung reasoning na corrupt naman silang lahat eh. So, dapat pantay-pantay silang maging accountable. O nagnakaw naman silang lahat eh. Bakit hindi fair? Ito lang ang tinututukan mo. Definitely, I agree with the Secretary Defensor kaugnay ng confidential fund. Talagang ang laki. 50% ng buong confidential fund ay na kay Marcos, no? At saka yung intelligence funds, no? Mas malaki pa ang, for example, yung intelligence and confidential fund niya, mas malaki pa doon sa ating peace and order institutions, no? Like the AFP, PNP, etc., etc. So, hindi mo alam kung anong pino-fortify ni Presidente Marcos at napakalaki yung kanyang confidential and intelligence funds. But, be that as it may, I think, tingnan natin yung kanya-kanyang, meron tayong dapat na accountability, no? Na kailangang gawin ng mga opisyalis na yan. At kung sila ay may mga kasalanan, hindi pwedeng sabihin na, yan naman, nagnakaw rin eh. Ang laki rin ng confidential fund ni Pangulo. So, therefore, wag mo nang erase ito kay Vice. Kasi mas malaki yung kay Although, Pangulo. Rep. Lisa, meron kasing So, implication, yung statement, na it's not just na pareha silang corrupt. Mas corrupt si Marcos in terms of amount, Yeah. in terms of kung ano ang role niya sa budget process. Exactly. Hundreds of billions, Yes. ito hundreds of millions. Now, I think yung pinaka naging question dito, bakit tututok kay Sara Duterte, relatively mas insignificant yung mga binabato sa kanyang case of corruption. Ito, mas serious yung kay Marcos. Kumbaga, based on emphasis, why is it na Maybe may ibang grupo na may gano'n, ano? Pero sinabi rin naman ni Secretary Defensor na as far as Makabayan is concerned, talagang sinabi nga namin nasa tuktok eh. Nasa tuktok ng gobyerno yung talagang pinakamalaking kurakot. And that is Marcos. No? So, in-identify namin yan. It's just that, ang sinasabi ko lang ngayon is that dapat valid ang grounds mo. When we talk about impeachment, yung iyong mga facts at saka yung iyong charge ay naaayon sa kung ano ang iyong china-charge doon sa impeachable officer. Last follow-up lang on siguro, that, Rep. Lisa. Sa palagay ko, sige. ano lang. Okay, linaw mo na si Sec Mike and Ilinaw then ko lang I'll follow. kasi pag nagsalita ako nung bakit dito ganito, hindi ko pinupoint out ang Makabayan. Ang pinupoint out ko yung administration and their people in Congress.
Kasi ang makabayan naman, kahit naman nung magkakasama kami, di ba? Pag may question sa OBP, sa DND, they will question it. Kumbaga, let the makabayan will do yung kanilang principled stand on the issue. So, okay sa akin yan. Ang sinasabi ko, yung administration and the House and yung mga tao nila sa loob ng Kongreso. For example, nung nagtanong ng intelligence funds kay Vice President, nung hindi pa magkaaway, tuloy naman eh. Wala namang problema eh. Di ba? Makabayan ba could continue their questioning? Okay yan. Pero nung naging kaaway na, ayun, sumakay na. Yun ang pinapoint out ko. So, dito, alam ng administration na even the Commission on Audit, na in the process of liquidation, may ginagawa pa sila dyan sa COA. And it's happening in other departments. Di ba? May ganon sila. Pero, nakita nila, sumabay na rin sila sa panawagan. And I'm sure itutulak nila yan, yung ganito. So, let me just make a distinction na yung makabayan and the administration about it. Rep. Lisa, direktahin ko na yung tanong. Do you find it equally important na both si Marcos at si Sara ay ma-impeach? Kasi the way it is framed by Sec Mike, correct me if I'm wrong, mas mabigat yung kay Marcos eh. So, ang tanong ko, do you find it equally important regardless na magkaiba ng amount, mas matindi yung mga ebidensyang lumalabas kay Marcos, and why? If yes, why? Yeah. Well, precisely, ang position nga namin, in the first place, nung lumabas ang iskandalo na ito, lahat ng sangkot, managot. So nakita naman doon sa mga ebidensya na si Presidente Marcos at saka si Vice Presidente, sangkot doon sa korupsyon. Kaya ang position namin, yes. Kung ikaw ay sangkot at ang tangan ng taong bayan ay impeachment para ikaw ay managot, gawin natin yan. Kaya kami nag-file ng impeachment complaint sa dalawa. At on the point of Secretary Defensor na sinabing matindi at mas malaking halaga, no? Ang kinurakot ni Marcos doon, nag-agree ako sa iyo, no? Totoo 'yan at pinakita 'yan ng ng mga ebidensya, no? Kaya talaga questionable, no? Na merong tinitingnan at may tinititigan ang Kongreso. At questionable na may tinitingnan at may tinititigan ngayon pa lang sa Committee on Justice by dismissing Process of the Vice President. Kasi gagamitin ng administrasyon ang lahat ng resources niya, ang lahat ng pinanghahawakan niya, maging ang Estado, pananakot, para makonvict si Inday Sara. Para pagdating ng eleksyon sa 2028, libre sila. So for me, it's political. I'm not again referring to Makabayan. Makabayan has been a consistent organization about this. Pero ito, kintulak nila tungkol dito. I supported President Marcos believing na ang pangako niya, lilinisin niya yung kanilang pangalan. Ang sabi nila, unity, magkasama yung dalawa. So sinuportahan ko yung dalawa. Ano yung unang vinolate? Yung pagiging pagkakaisa, away ka agad. Pangalawa, itong pera. Na ngayon lang namin nakita, kami ni Ma'am Lisa, I was in the cabinet then, she was in Congress, kami ni Kong Franz, nitong kailan lang. Pero ngayon ko lang nakita talaga yung organisadong pagnanakaw ng pondo. Ang nakakalungkot ngayon, kung titingnan ninyo, buti nga, Makabayan, nagsasalita, pero lahat ng institusyon ng ating bansa, Kongreso, Senado, sangkot doon sa sinasabing nakawan. Pero yung malungkot sa committee report, ilan lang yung nailagay na pangalan. Thank you. Rep. Lisa, sa tingin ko, ito lang, correct me if I'm wrong, you agree with that framing na corrupt din si Marcos? Definitely, kaya nga kami Yes. nag-file ng impeachment complaint. But let me just say this, no? Kasi parang sa akin lang, mahirap tanggapin na yung reasoning na corrupt naman silang lahat eh. So, dapat pantay-pantay silang maging accountable. O nagnakaw naman silang lahat eh. Bakit hindi fair? Ito lang ang tinututukan mo.
Definitely, I agree with the Secretary Defensor kaugnay ng confidential fund. Talagang ang laki. 50% ng buong confidential fund ay na kay Marcos, no? At saka yung intelligence funds, no? Mas malaki pa ang, for example, yung intelligence and confidential fund niya, mas malaki pa doon sa ating peace and order institutions, no? Like the AFP, PNP, etc., etc. So, hindi mo alam kung anong pino-fortify ni Presidente Marcos at napakalaki yung kanyang confidential and intelligence funds. But be that as it may, I think, tingnan natin yung kanya-kanyang, meron tayong dapat na accountability, no? Na kailangang gawin ng mga opisyalis na yan. At kung sila ay may mga kasalanan, hindi pwedeng sabihin na, yan naman, nagnakaw rin eh. Ang laki rin ng confidential fund ni Pangulo. So, therefore, wag mo na erase ito kay Vice. Kasi mas malaki yung kay Although, Pangulo. Replisa, meron kasing So, implication, yung statement, na it's not just na pareha silang corrupt. Mas corrupt si Marcos in terms of amount, Yeah. in terms of kung ano ang role niya sa budget process. Exactly. Hundreds of billions, Yes. ito hundreds of millions. Now, I think yung pinaka naging question dito, bakit tututok kay Sara Duterte, relatively mas insignificant yung mga binabato sa kanyang case of corruption. Ito, mas serious yung kay Marcos. Kumbaga, based on emphasis, why is it na Maybe may ibang grupo na may gano'n, ano? Pero sinabi rin naman ni Secretary Defensor na as far as Makabayan is concerned, talagang sinabi nga namin nasa tuktok eh. Nasa tuktok ng gobyerno yung talagang pinakamalaking kurakot. And that is Marcos. No? So in-identify namin yan. It's just that ang sinasabi ko lang ngayon is that dapat valid ang grounds mo. When we talk about impeachment, yung iyong mga facts at saka yung iyong charge ay naaayon sa kung ano ang iyong china-charge doon sa impeachable officer. Last follow-up lang on siguro, that, Rep. Lisa. sa palagay ko, Sige. ano lang. Okay, linaw mo na si Sec Mike and Ilinaw then ko lang I'll follow. kasi pag nagsalita ako nung bakit dito ganito, hindi ko pinupoint out ang Makabayan. Ang pinupoint out ko yung administration and their people in Congress. Kasi ang Makabayan naman, kahit naman nung magkakasama kami, di ba? Pag may question sa OBP, sa DND, they will question it. Kumbaga, let the Makabayan will do yung kanilang principled stand on the issue. So, okay sa akin yan. Ang sinasabi ko, yung administration and the House and ano ba to, yung mga tao nila sa loob ng Kongreso. For example, nung nagtanong ng intelligence funds kay Vice President, nung hindi pa magkaaway, tuloy naman eh. Wala namang problema eh. Di ba? Makabayan ba could continue their questioning? Okay yan. Pero nung naging kaaway na, ayun, sumakay na. Yun ang pinapoint out ko. So, dito, alam ng administration na even the Commission on Audit, na in the process of liquidation, may ginagawa pa sila dyan sa COA. And it's happening in other departments. Di ba? May ganun sila. Pero, nakita nila, sumabay na rin sila sa panawagan. And I'm sure itutulak nila yan, yung ganito. So, let me just make a distinction na yung Makabayan and the administration about it. Rep. Lisa, direktahin ko na yung tanong. Do you find it equally important na both si Marcos at si Sara ay ma-impeach? Kasi the way it is framed by Sec Mike, correct me if I'm wrong, mas mabigat yung kay Marcos eh. So, ang tanong ko, do you find it equally important regardless na magkaiba ng amount, mas matindi yung mga ebidensyang lumalabas kay Marcos, and why? If yes, why? Yeah. Well, precisely, ang position nga namin, in the first place, nung lumabas ang iskandalo na ito, lahat ng sangkot, managot. So nakita naman doon sa mga ebidensya na si Presidente Marcos at saka si Vice Presidente, sangkot doon sa korupsyon. Kaya ang position namin, yes. Kung ikaw ay sangkot at ang tangan ng taong bayan ay impeachment para ikaw ay managot,
gawin natin yan. Kaya kami nag-file ng impeachment complaint sa dalawa. At on the point of Secretary Defensor na sinabing matindi at mas malaking halaga, no? Ang kinurakot ni Marcos doon, nag-agree ako sa iyo, no? Totoo 'yan at pinakita 'yan ng mga ebidensya, no? Kaya talaga questionable, no? Na merong tinitingnan at may tinititigan ang Kongreso. At questionable na may tinitingnan at may tinititigan ngayon pa lang sa Committee on Justice by dismissing the impeachment complaint against President Marcos for saying that it is insufficient in substance, whereas yung substance doon pa sa hearing sa susunod pa Pero yun yung pinauna agad nila kahit wala sa proseso and the members of the Committee on Justice violated their own rules, 'di ba? Para ang tingin namin na rason diyan para hindi lumabas kung gaano katindi, kung gaano kalalim at kung gaano kalawak ang involvement ni Presidente Marcos sa korupsyon. Kaya ayaw na nila yung next part na kung saan doon maglalabasan ng mga ebidensya. Okay, I'll get this out of the way lang, yung nakabinbin na sabi ko na sa inyo, Teacher Franz, na tanong, para I'll just masagot nyo na. Kayo ay edukador. At itong impeachment case kay Sara Duterte ay relating to the fact na siya ay DepEd Secretary at merong mga confidential funds sa loob ng Departamento ng Edukasyon. Anong tingin ninyo? Yan ba ay necessary na magkaroon ng confidential funds ang isang Department of Education Secretary? At bakit kailangan? So, yun nga yung nakakatawa, no? Unprecedented. Ito, no, sa panahon ni BP Sara, nung Education Secretary siya, na nagkaroon ng 150 million na confidential funds. Never yan na nangyari sa Department of Education. Kasi alam naman natin ano yung confidential funds, ano, saan to ginagamit. At kung ang may K lang na magkaroon ng ganyan, yung mga security agencies natin. So, yun pa lang, no? Ano yung purpose ng 150 million na ni-request para sa confidential funds ng Department of Education? Kaya nga nung binusisi yan sa good government, nakita natin na gumamit ng mga falsified na mga documents para nga i-justify. Yung sinasabi nilang, ano ba yung mga dahilan? Meron daw mga komunistang teacher, mga bata daw na nire-recruit, etc. Yung mga ganon yung narinig namin na na mga paliwanag. At hindi naman ito na substantiate din nung paano ginamit itong 150 million. Kaya kami ay talagang hindi kami naniwala, no? Hindi pwedeng ma-justify yan doon sa mga sinasabi lang. At yun na nga, nakita natin, naglagay humingi ng mga peking accomplishment report from the AFP. Pero sabi nga ng military na nandoon, hindi naman daw gumamit siya ng confidential funds. Hiningi lang ni Michael Powa, dating USEC, para i-justify yung 150 million. Kaya ito, yung 150 million na to, nasayang lang dapat nagamit ito doon sa mga kakulangan natin sa edukasyon. Okay, follow-up lang din, Teacher Franz. Alam naman natin na merong whole of nation approach pagdating doon sa counter-terrorism, ganyan. So hindi lang naman DepEd ang merong confidential funds, iba yung mga ahensya ng gobyerno as a result of that whole of nation approach. Hindi kaya justified yung confidential funds na yon dahil ang utos ay whole of nation approach pagdating sa counter-terrorism. And therefore, meron ng DepEd, meron ng Department of Labor, meron ng DILG. Hindi kaya justified yun doon sa ganyang bagay? Well, kung ma-justify nila sa ang mga activities mahalaga kasi ma-justify nila anong mga activities ng DepEd. Kasi dun sa nakuha naming dokumento, Attorney Luke, parang copy-paste lang ito nung ginawa nila sa Office of the Vice President. Kung makikita natin yung mga documents. Kaya hindi naman na-satisfy ng Department of Education yung paggamit itong 150 million. So,
whole of the nation approach, yung tinitignan nila na pag-counter doon sa di ba sinasabi na counter-insurgency. Pero ano ba yung binigay nilang mga dokumento? Paano nila pinatunayan na kailangan ng DepEd dyan? Okay. Sec Mike, yung sinasabi nyo na political ito eh. Obvious naman eh. Binasura ang kay Marcos, mukhang ang kay Sara, mukhang tutuluyan nila. Dahil ito ay gusto lang nilang pigilan si Sara Duterte na maging presidente ng Pilipinas sa 2028. Now, what would you say to those na stating the obvious? Because they state the obvious na ang impeachment naman is really a political process. It is also political. Meaning to say, political forces get to choose kung sino ang tatanggalin at ma-impeach. At numbers game yan eh. If you have the numbers, then magkakaroon nga ng impeachment. If you don't have the numbers, ay walang impeachment. And that's perfectly fine under the Constitution because precisely, impeachment is a political process. Anong masasabi mo dyan? Well, okay, Attorney Luke, again, pag nagsalita ako, it's not, parang, it does not refer to the actions of the Makamayan Bloc. No? Let me just clarify that kasi baka nami-mix na pag nagsalita ako, it's pointing to them. No, as I've said, consistent sila. Okay sa akin yan. Pagdating mo dun sa political, malinaw sa akin, kung hindi ka kalaban si Inday Sara Duterte, hindi mangyayari to. Hindi mangyayari yung pagbusisi ng Office of the Vice President Funds, hindi papayagan niya ng Committee on Budget, ng Budget Deliberations, hindi papayagan niyang busisiin. In fact, confidential funds yan eh. Talagang hindi na pubusisi yan. Ang pwedeng gawin ng COA dyan is to make an order kung ano yung pwede, ano yung papayagan. And naalala ko, wala pang 10 taon nakaraan. Diyan sa Quezon City, di ba yung naggaran silang confidential funds, nagpapamerienda. And you're talking of a local government, no, na mas malaki pa nga yung pondong ginagamit relative to the budget of Inday Sara Duterte. So sa akin, very political talaga yung nangyayari. Ito na lang isang kwento dun sa nangyari sa flood control scandal. Si Henry Alcantara, yung kanyang inamin na pondong pumunta sa kanya sa flood control, 30 billion pesos. Pag tiningnan mo yung 10% doon, na tingin ko mas malaki pa yung kita niya dahil ghost project naman yon, 4 billion pesos. Yung kanya lang as DE. Kung kanino pa siya nag-deliver kay Bernardo, kung sino pa mga politiko, hindi ko na alam yon. 4 billion pesos. Ang sinoli niyang pera, 300 million pesos. Ang nasoli niya na is 181. Ang commitment niya is 300 million pesos. So parang babalik ako dun sa punto na ito yung problema natin. Ito yung ating kailangan pagtuunan ng pansin. Bakit tayo nakatutok sa isang problema na may proseso pang sarili yan? Di ba? Meron pa yan eh. May COA may appeal, may MR sila, pupunta pa yan sa korte, pero walang problema. Ang punto ko, Kongreso, bakit kayo parang bulag tayo? Isang distrito, isang DE, 4 na bilyon, 594, hindi nyo inimbestigahan. Ano mga proyekto ang nawala dito sa nangyayaring diversion na sinasabi, yung binanggit ng Makabayan Block na yung unallocated funds. Yung Metro Manila Subway, dapat tapos yan by 2028. Anong ginawa nila? Kinuha yung pondo, itong programa inilagay sa unallocated, naglagay ng flood control, cat's eye, netting, solar light, puro high kickback projects ipinalit. Anong nawala mga proyekto? Metro Manila Subway, yung North and South Rail, yung long haul, papunta ng South Rail, Panay Guimaras Road, yung Laguna Lake na kalye, lahat ng to delayed. Anong sinasabing pag-aaral? Nag-usap kami ni Congressman Erice. Sa tansya niya, ang penalty natin is 400 billion pesos. So, ang problema ng bansa, ito ang nangyayari sa ngayon, nagtutuon sila sa isang problema na kung titingnan mo naman, hindi pa nga tapos ang legal na proseso dito, pero dahil may politika, ayaw nilang manalo at gusto nilang wag umupo, ito yung tinatarget nila. Gusto ko pa sanang magtuloy-tuloy ang ating baliktaktakan dito, pero buksan naman muna natin sa media ang mga tanong sa ating mga guest. So, sige.
Hello po, I'm Agatha Gregorio of ABS-CBN News. Yesterday afternoon nga raw po, na-refer na raw po sa Office of the House Speaker yung impeachment complaints against the Vice President. Kayo lang po bilang mga nag-file, ano po yung ideal scenario for you moving forward na ma-refer na po sa Justice Committee on Monday po? Well, natutuwa kami, no? Masisimulan na yung proseso. No, once na napunta na to kay Speaker at ma-refer na ito ng Committee on Rules doon sa Committee on Justice, doon na magsisimula yung proseso ng impeachment. Kaya natutuwa kami na baka next week, no, dahil na-refer na ito, ay makapag-schedule na rin, hopefully, yung Committee on Justice, no, doon sa kanilang, doon sa pagdinig dito sa impeachment complaint ni Sara Duterte. And in relation nga po dun sa impeachment complaint against the President nga po, nakita po natin na sinabing insufficient in substance. Pero kayo pa rin po, confident pa rin po kayo sa sufficiency po ng complaints ninyo, seeing how the Justice Committee handled that complaint po? Yung against President Marcos po, seeing yung nangyari po dun sa hearing, confident pa rin naman po kayo na lulusot po? Ang tingin namin, very sufficient in substance. Yung complaint namin laban kay Presidente Marcos, meron kaming recital of facts, no, pointing to the impeachable offense. Meron kaming attachments, no? Yung laging pinapakita ni Congressman Tino na flash disk, yung ilan sa mga ebidensya nandun. At hinihintay lang namin yung hearing schedule, no? Para mas maibukas yung mga ebidensya na meron kami. At ang gusto nga namin talaga, ipatawag yung key people, si Secretary Bunoan, si Executive Secretary Bersamin, si Pangandaman, si Yusek Bernardo, si Saldico, lahat yan ipatawag at nang magkaalaman, no? Kasi sila yung may mga information. At ang problema, nakita na rin naman natin, talagang napaka-soft yung handling sa mga ito. Either pinayagan na lang na mag-resign, mag-leave, pinayagan mga ibang bansa, o di kaya ay hindi talaga nila kinukumpel na mag-appear doon sa mga hearings itong mga ito na may hawak ng ebidensya. Kaya inaasahan namin sa impeachment sana, no, na mapatawag sila. And then, of course, gaya ng sinabi ko kanina, nagpapatunay lang ito na ayaw talaga na ibulgar yung totoo. Kasi masyadong mabigat yung mga ebidensya at posibleng sabihin ng mga ito. Kaya hindi na, kumbaga, sinasabi ko nga, premeditated at saka premature murder ang ginawa doon sa impeachment complaint. Sa bahagi naman ng impeachment articles, no, yung complaints namin laban kay BP Sara, confident kami, no, yung isang na yun, no, yung betrayal of public trust, na uusad ito dahil nakita nga natin sa Committee on Good Government with the authentic mga documents from different agencies, ay eto na yun pinatunayan na halos yun. Kaya confident kami na pagdating nito sa Committee on Justice ay matutuloy ito hanggang dun sa hearing proper. Thank you po. Okay. Hello po, I'm Lance from Newswatch Plus, formerly CNN Philippines. So, Kongs, may yung tanong ko lang po would be first, kasi may chance pa naman na mabago yung desisyon kapag binaliktad ng Kamara or ng one-third dun sa scenario, yung desisyon doon sa pagbasura kay sa impeachment complaint versus President Bongbong Marcos. Pero sa current political landscape ngayon sa Kamara, do you think parang how likely is the reversal? Do you think talagang at this point, patay na yung mga reklamong yun, given the political landscape now at the House? Kung real talk lang, tama yung sinasabi mo no? Na talagang it's a miracle, no? Pero
Sabi nga ni, let me be poetic at this time. Sabi nga ni John Donne na sumulat ng Sonnet 10, Death be not proud, describing about the paradox of death. Na kung saan, pag may kamatayan, ang isang aspeto rin yan, may mabubuhay. At palagay ko, mabubuhay sa lansangan, yung protesta ng mamamayan. Kaya nga sa February meron ng plano, no? Para doon sa malawak na pagkilos laban sa mga kurakot. How about Kong Castro and Defensor po? Well, with the current political landscape nga na sinabi mo, na tingin natin marami doong, ang tawag nga nila, mahal na Pangulong Marcos noon. So, tingin natin very slim talaga yung chance. Unless magkaroon talaga ng ng isang baka merong isang pangyayari na talagang magtutulak doon sa mga kongresista na talagang manindigan para panagutin si President Marcos given nga yung gravity noong mga evidences. Dahil si Ma'am Lisa poetic o biblical naman. It is easier for a camel to enter the eye of the needle than for Congress to pass the impeachment against BBM Marcos. May second question po would be about the Vice President naman. Given po dun sa nakita nating proceedings dito sa Kamara in terms of sufficiency in substance and form, and yun nga po hindi nakalusot doon sa substance requirement yung mga dalawang impeachment complaints kay President Bongbong Marcos, do you think, especially for the complainants, may impact po ito sa pagtingin ng Kamara doon sa sufficiency in form and substance nitong mga inihain yung reklamo laban sa Vice Presidente? O do you think mas magiging madali po ba yung proseso in declaring this as sufficient in substance given these were refiled versions naman? Well, parehas naman kaming confident dun sa impeachment kay Marcos at lalong-lalo na ito kay VP na sabi ko nga nung last Congress pa ito na tinalakay ng extensive dun sa committee. Kaya tingin namin hindi kami mahihirapan talaga na makalusot itong impeachment kay Sara Duterte in terms of substance. Good morning po, I'm Nino from Hataw. Let's face po the reality sa Congress, number games po yun, tsaka political. So, automatic na so, kay President Marcos, wala. Isang mic. Hello, yeah. Kasi po, tingin na po natin na patay na po yung impeachment laban kay Pangulong Marcos and you saying, you admitted, na pupunta na lang po kay sa kalye, sa kalsada. Pero alam niyo naman po yung administrasyon, ilan ng mga big rallies ang naganap pero parang bingi pa rin sa katotohanan na ibinabato niyo sa kanila. Sa tingin niyo, mapapanagot niyo ang Pangulong Marcos after his term na po ba? Actually, meron naman tayong mga historical instances na nagpakita na nagiging epektibo yung protesta ng mamamayan sa lansangan, no? 'Di ba? Yung EDSA 1, EDSA 2 ay nagpakita na sa pamamagitan ng pagkilos ng mamamayan ay humahakbang sila, no? Doon sa accountability na gusto nila sa mga particular presidente natin. Kaya hindi ko minamaliit ang proseso na yon, no? Kaya hindi natin pwedeng masabi na
maliit naman, therefore wala na. May mga bagay na pwedeng mangyari kung saan ay maignite yung malawak na pagkilos ng mamamayan at lalong higit kung ito kung lalong sinisikil at saka pinipigil ang paglabas ng katotohanan. Nasa kasaysayan na natin yan. Idagdagan ko lang yung sinabi ni Ma'am Lisa. Noong panahon ng EDSA 1, pinatay si Ninoy 1983. Umabot ng 3 taon pa bago nagkaroon ng malawakang pagkilos yung taong bayan. Nung panahon ng impeachment ng EDSA 2, yung EDSA 2 mismo, nagsimula yun mga September eh. Di ba kami pa nga yung unang nag-file no ng impeachment case. Kami ang complainant kasama si Senator Herrera, Senator Alvarez. Yung amin pa noon, hindi pa klaro yung mga procedure at that time. Hawak ko pa yung papel, umiikot ako sa Kongreso. O, pipirma ba kayo? Pipirma ba kayo? Eventually, January, December, January, sabi na pipirma kami. So we had to make individual complaints. Hindi na isang resolution dati ginawa namin, Attorney Luke, tapos pinipirma namin, nagkaroon ng individual complaints. So kung titingnan mo, buwan din. Tandaan natin dito kay Pangulong Marcos, nagsimula lang na sinabi yung pangalan niya sometime November 14. Na sinabi ni Saldico, ako nagdi-deliver ng pera sa'yo. Ito yung ginagawa ninyo. Umusad kaso lumaki na lahat. Ilang buwan pa lang tayo. Kung titingnan ko yung rally noon ng EDSA 2, yung maliliit na rally noon, kukumpara ngayon, mas malaki ngayon. Kung meron malawakang pagkilos na magaganap, palagay ko, sa palagay ko, aabot din sa punto ang pagkakaisa ng iba't ibang pwesto ng politika na hindi na talaga pwede ang Pangulong Marcos na magpatuloy. Bakit? Galit na negosyante. Nakita nila, biruin mo yung GDP. Akala mo 5%, ang totoo pala 3% kasi yung 2% pala goes GDP. Galit na yung maraming mga institusyon ng gobyerno, maging ang kapulisan, kasundaluhan. Kahit na pag nagrarally, makikita yung mga pulis bumubulong. Salamat po. Pasensya na kayo, nandito kami, pero salamat po. So ito yung mga bagay na nakikita ko ngayon, na dahan-dahan at maging sa survey nakikita natin, negative 50 na ang Pangulong Marcos. Natanggal ang Pangulong Estrada, positive 14 during that time. So ito yung mga patuloy na nakikita natin. Para sa akin, hindi politika. Katulad na sinabi ko, supporter nga ako ni Bongbong Marcos that time, nag-campaign ako eh. Pero nakikita ko talaga yung mismanagement ng ating bansa. Dahil hindi niya pwedeng i-deny yung kaninang tanong about substance. Kahit na nga walang isinabit doon ng Makabayan Black, sinabi lang nila, ito yung budget, ito yung SARO. Pag inimbestiga mo yun, lalabas lahat doon. Nilabas niya yung unallocated funds, andun lahat ng ebidensya mismo. Yung sinasabi ng parametric formula, andun. Kasi, nung araw sa Kongreso sa amin, bibigyan kang budget, District Congressman, 70 million. Huwag kang makialam sa national budget, ha? Gagawin namin yung kailangan namin gawin. Ginawa yung C5, ginawa yung flyover doon sa distrito ko, ginawa yung flyover sa Katipunan. Wala kaming alam doon. Because that was the National Infrastructure Program. Ang thinking ng national government, ito, may pondo kayo para yung hindi namin nakikita, ayusin ninyo. Kung may kulang pang classroom, kung may kailangan kayong tulungan sa pakuryente, sa patubig. Ngayon, anong ginawa ng DPWH? Congressman, tig 2 billion kayo. Anong gusto ninyong mga proyekto? Yung matitira, yun na yung national government. At doon pa nila ginagamit sa kung saan-saan bagay. So, I agree with the state. Hindi ko nakita yung actual na final ng Makabayan Black, pero nakita ko yung draft nung sinubmit. Tama lahat yung sinasabi nila eh. And may substance talaga yun because no less than the national government, hindi mo na kailangan kalkalin. Yun lang releases at pirmahan ng pondo is enough evidence to prove their point that there is corruption in the budget. Tanong rin po, gusto niyo ipa-impeach ang Pangulo, gusto niyo ipa-impeach si Vice President, sino po ang gusto niyo umupo sa gobyerno? At anong klaseng gobyerno yung gusto niyo ipalit? Thank you.
hypothetical yung yung question kasi marami nang naganap eh. So, siyempre pag na-impeach ang Pangulo, ang Vice President, susunod pa rin tayo dun sa Constitution. Kung ano yung nilalaman ng Constitution na, so siyempre, kung sino man yung nasa presidente ng Senado. No, pero kami sa Makabayan, so siyempre president ng Senado, pero kami nagpo-propose kami ng Transition Council na kung saan ando doon lahat ng mga sektor na pwedeng bumuo no in a specific time yung paano yung electoral reform, yung mga political dynasty, yung mga law na dapat na kailangan para mabago yung ating gobyerno. At doon mag-election ulit kung sino yung magiging president tsaka yung vice president. So ganun yung tinitignan natin kung sakali no na magkaroon ma-impeach yung dalawang nasa tuktok. Magandang umaga po to all our guests. And since lahat naman po kayo former House lawmakers, I just want to ask po muna if ever na ma-impeach po muli si Vice President Sara Duterte, may mga worries ba kayo, particularly dun sa Makabayan representatives natin, na baka madribble na naman po ulit itong impeachment case versus Sara, our Vice President po, na pag dinala sa Senado, tapos magka-problema na naman sa term na forthwith, ganyan. What are your thoughts about it po? Personally, no, medyo positive naman ako ngayon. Wag lang makikialam si Presidente. No? Kasi yung panahon na yun nga, nagdidili-dali siya eh. May maraming mga distraction noon, may maraming mga barriers na mismong ang Presidente Marcos yung kumbaga kumukumpas doon sa Kongreso kung ano yung gagawin. Kaya nga tumagal yan, yung first impeachment complaint, yung tatlo, isinabmit yun December eh. Tapos yung pang-apat, February. So, ang tagal, no, nung hinantay. So, kung noong December pa lang ay talagang malaging malinaw na, no, yung approach, no, positively para mag-go na itong impeachment kay Sara. Sana nagtuloy-tuloy itong trial doon sa Senate. So, tinitignan pa rin naman natin yung bilang kung sakaling makarating ito sa Senado kasi kagaya na sinabi natin numbers game ito. So titignan natin ano na yung magiging posisyon ng iba pa na mga member ng Senate kung sakaling dumating sa kanila. Pero tingin ko hindi naman ito magiging parang fate no nangyari sa panahon ni Escudero. I hope. Okay, yung next question ko po is, since, of course, unprecedented din na our President or our Vice President are facing impeachment complaints, siguro mahalaga rin kung paano nyo po siguro i-explain sa mga kababayan natin na suportahan itong ganitong klaseng mga hakbang laban sa dalawa sa pinakamatataas po na posisyon po sa pamahalaan po natin. Talagang, alam mo, unprecedented, tama yung sinabi mo. At kailangan ng maturity ng mga Pilipino rin para mas masis ang moment na ito, no? Na nasa kamay nila, no? Yung pagkakataon para isulong yung impeachment complaint at isulong yung iba pang mga kapamaraanan para igiit yung accountability at saka yung hustisya. Siyempre, meron din silang role doon sa pag-pressure doon sa kanilang mga representante, doon sa Senado, na na gawin ang nararapat, which is impeach both si Presidente at saka yung Vice Presidente. Meron naman kasing meron din naman kasing paraan kung paano magugobyerno sa susunod na yugto ng ating kasaysayan. Kaya wag tingnan na dahil unusual ay ay mali o hindi na pwedeng gawin, no? Pwede nating gawin at dapat kayanin natin na gawin itong ganitong malaking pagbabago sa ating bulok na bulok, no? Ang lalim-lalim na ng kabulukan ng ating politika.
At ang mensahe doon din sa mga tiwaling politiko ay hindi na ito business as usual. Dahil matured na ang ating mga mamamayan na kaya silang palitan, no? I think this would be the message. Ito mismong pangyayari na ito na dalawang ini-impeach. Dapat mensahe na ito sa kanila no? Na pwede talaga na mag-impeach ka ng dalawa. Sana nangyari yung pagkakaroon ng diskusyon doon sa impeachment, particular ng Makabayan Black on the President. And doon sa kanilang pag-file, karapatan nila mag-file labang kay Vice President, at yun din na yung panahon para ang Vice Presidente sumagot sa mga issue laban sa kanya. Ang nakakalungkot lang, paugnay sa Kongreso, sa Senado, at siyempre sa administrasyon. Hindi na sa administrasyon dahil sila naman na may gawa nito. Pero yung Kongreso at Senado, na matatanggal yung Vice President mo, yung President mo na retain, siya yung highest rated trusted official as of now, which is the political aspect or principle of the Constitution when you impeach. The political says, hindi ka na maka-function kasi, hindi ka muna magagawa yung trabaho mo. But the Vice President has the highest trust rating amongst the sitting congressmen, sitting senators. No, well, I'm not sure about the senators. Pero, kumpara kay Presidente, mataas siya. So, can you imagine a situation, tinitingnan ko yung isang sitwasyon, yung talagang grabe, yung ginawa, retained. Yung may sinasabi lang may kaso, at tama naman din, sabi ko, karapatan ng makabayan dyan, ng makabayan yan, tanggal. Dahil bakit? Sa politika. Dahil bakit? Takot sila sa 2028. Ganong kasimple yung pananaw ko tungkol dito. The congressmen and the senators this is not politics per se. When the Constitution speaks of politics, even if you look at the minutes during the Constitutional Convention debate, hindi naman sinabing botohan politika. Ang sinabi doon, kaya sa nagiging political na proseso, dahil nakikita nung nag-file o nung Kongreso at Senado na itong taong to, hindi na nito kayang gampanan yung kanyang trabaho. At kawawa ang Estado, kawawa ang gobyerno. That was the reason why an impeachment case was filed against President Estrada during that time. So, kung nangyari sana yung hearing doon sa impeachment case na Makabayan Black at nangyari ito, walang problema eh. Pahig ako sa magiging proseso. Ang kaso problema natin, selective, politika para sa pansarili, labanan sa 2028. Follow up na rin po, Congressman Mike. Mention na ni Congressman Franz po yung about sa Transition Council. Also be in favor of it, hypothetically? Hypothetically, of course, I'm not even in the position to say that, no. Pero naniniwala ba ako na kailangan baguhin yung struktura? Kailangan. Kasi, sorry pero si Senator Ping Lacson nagsabi niya lahat ng senador may insertion. Yung sinabi nila noon, yung contractor sa Kongreso, ito yung ginawa. Yung parametric formula, 2 billion naman. Kung ako si BP Inday Sara, assuming lang, nag-assume ako. Tapos, more than 1/2 ng budget ng infrastruktura, hapaghahatiin kagad ng Kongreso, Senado, ano na mangyayari sa bansa natin? May kailangan tayong baguhin eh. Hindi ugma at hindi tugma yung nangyayari ngayon. Palala ng palala. Kaya yung paniniwala ko na kailangan baguhin yung mga strukturang pampolitikal, ang strukturang pang-ekonomiya. May kikwento lang ako sa inyo. Ito, nandun ako sa zona, nakaupo ko sa Kongreso. Sabi ni President Bongbong Marcos, I will make sure to increase agricultural productivity. Tataasan ko ang budget sa irigasyon. Naku, Diyos ko po. Flood control pa lang tayo ngayon, ha? Tingnan natin ngayon itong irigasyon, kung ilan ang ghost project dito. Ito yung nagiging problema. Sayang, tama sana. Pero pag hindi mo ginawa, napunta sa nakawan, kawawa ang tao. Kawawa ang taong bayan. First time nangyari, PhilHealth, tinira ninyo. Tinira ng administrasyon. Eh di ba dapat palakasin na yung programa
Ngayon sa Thailand, sinimulan lang ata ng Thailand to, ilang taong, wala pang isang dekada. Kahit anong sakit mo sa Thailand, 10% lang ang babayaran mo. Sa Pilipinas, magkapasakit ka, 60 to 70%. Ano sabi ni Dr. Tony Liachon? Dapat yung pondong yan, hindi nyo pera yan eh. Pinadami nyo pa nga dapat yan para lumaki yung programa at yung mga Pilipino, yung taong bayan, pag nagkasakit, matutulungan. Eh wala. Saan napunta yan? Flood control. Do I agree to a change? Yes. Will it be a transition council? I do not know because that is a revolutionary government. Do we need to change the constitution? Yes. We need to change that. So ito yung mga bagay na kailangan natin ayusin sa ating bansa.